Magandang umaga mga kababayan, Biker Adventure YouTube channel. Samahan niyo po ako mga kababayan dito sa aking munting YouTube channel. Mayroon lang akong ipapakita sa inyo mga kababayan, itong video ni Attorney Neil Abayon na ini-explain niya, pinapaliwanag niya ang desisyon ng Supreme Court patungkol dito sa unconstitutional nga impeachment kay BP Sara Duterte. Marami sa ating mga congressman at mga senador ang hindi talaga masyadong alam ang tungkol sa ating saligang batas, mga kababayan. Pakinggan natin si Attorney Neil Abayon. Okay, so good day po taong bayan, at ngayon po magdi-discuss tayo ng Constitutional Law 101. Magba-back to basics po tayo with regard the structure ng government natin and yung mga limitations, functions po ng mga powers ng kada isang branch po ng gobyerno natin. Kasi yung ilan po nating mga senators and mga congressmen, they seem to not fully understand po the concept and structure of our government. Okay, I am saying this respectfully as a lawyer who interprets the law and based po on my knowledge of Kita niyo mga kababayan, ang sabi nga niya, not fully understand. Lalong-lalo na yan si Senador Tito Soto. Pang-itbulaga lang talaga yun mga kababayan. At saka si Laila de Lima, sabi abogada daw yan, parang hindi abogada, no? Marami, lalong-lalo na yung mga congressman nga sa makakaliwang grupo, mga nag-iiyakan mga kababayan. Gusto lang talaga nilang alisin ang mga Duterte dahil hadlang talaga yan sa kanilang layunin, sa kanilang political agenda mga kababayan. Patuloy tayo. Constitutional law. So hindi ko po sinasabi na ako naman yung pinakamatalino sa lahat, pero yung explain ko po sa inyo is yung pinaka-basic po na tinuturo sa amin as freshmen, as first year law students. Tapos bahala na lang po kayong mag-decide kung tingin ba ninyo itong explain ko is tama or kung ito bang mga statements ng mga senators natin ay yung tama. Kayo na po mag-conclude dun. So unang-una po, of course, we have to go to the Constitution, okay? So kung makita nga ninyo, Article 6, Legislative, Article 7, Executive, Article 8, Judicial Department. From the very way po na inorganize yung tatlong branches ng government na to, makikita na po ninyo talaga yung wisdom ng paggawa po ng Constitution natin. So anyway, punta po muna tayo sa Legislative branch. So yung Legislative branch po, ito yung Congress, okay? So this is composed of both the House of Representatives and the Senate. At lagi po yan sa Section 1 po ng bawat article, doon natin makikita yung power ng bawat government branch. So for the legislative department po, yung Congress natin, the legislative power shall be vested in the Congress. Okay, so when you say legislative power, ito po yung kapangyarihan nila na gumawa ng batas. Okay, so ang paggawa po ng batas is with Congress or the legislative department as provided for by Section 1, Article 6 of the 1987 Constitution. Okay, ang next po, Article 7 naman tayo. So sa Article 7 po, this one, executive department. So the executive department, ito po yung Office of the President, yung mga local government units natin. At ang sabi po sa Section 1, the executive power shall be vested in the President of the Philippines. Okay, so yung executive power po, ito yung kapangyarihan to implement and enforce the laws na ginagawa po ng Congress natin. So makita pa lang po ninyo sa Article 6, Congress po yung may kapangyarihan gumawa ng batas. Article 7, the next succeeding article, ang may kapangyarihan mag-implement ng batas. So kung makita nyo, diba, it is very well organized. And then yung next po dyan, of course, is Article 8, the Judicial Department. Ito na po yung mga korte natin, which is headed by none other than the Supreme Court po of the Republic of the Philippines. Okay? Tapos kung makita po ninyo dyan under Section 1, Paragraph 2 of Article 8, very specific po yung power ng judiciary natin dyan. So judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, to determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. So kung makita po ninyo, very powerful po talaga itong Paragraph 2 because this gives the absolute power of judicial review sa Supreme Court with the only requirement na yung trabaho nila is to determine kung whether or not meron bang grabing pang-aabuso ng kapangyarihan ang any branch of the government, may it be the executive or the legislative branch. Okay? So ang pinaka-point ko po talaga dito, Supreme Court ang may final
political say kung paano ma-interpret yung mga batas natin at yung mga actions po ng mga government offices natin kung meron nga bang grabing pang-aabuso ng kapangyarihan na nangyari. Okay? So yan po yung pinaka-basic and fundamental po ng of government natin. At yan po tinuturo sa mga first year law students. Constitutional Law 1 po tinuturo agad to sa very first semester. Okay? So hindi po yun yung ibig sabihin nun, because again, unang-una tingnan po ninyo section 1 paragraph 2 of article 8 specifically nakalagay dyan, that is an absolute power of the judiciary to determine whether or not there has been grave abuse of discretion in any part or action of the government of the Republic of the Philippines. Tapos kung basahin po rin ninyo yan, wala namang qualifications nakalagay, di ba? It does not make mention na exempted yung impeachment proceedings. So kung wala pong exemption na ganun for impeachment proceedings, therefore this power can also be to determine kung nasunod ba talaga yung constitutional provisions in relation to the initiation of impeachment proceedings. Hindi po yan judicial overreach or hindi po yan violation of the checks and balances. This is actually done intentionally kasi hindi naman pwede na yung Congress na yung gagawa ng batas, sila yung gagawa ng mga certain actions like that of impeachment proceedings, tapos sila pa yung mag-check sa sarili nila. That is very illogical, di ba? Kasi wala naman pong reasonableng tao na magpa-file ng kaso or mag-initiate ng impeachment proceedings tapos sasabihin nila pag-file nila na may namali sila sa procedure. Walang tao nga amin na ganyan, di ba? That is highly illogical and highly unreasonable. Kaya nga binigay ngayon yung kapangyarihan to review all the actions sa judiciary para po may third force na mag-check at babalansehin yung mga actions po ng government branches natin. Hindi po yan abuse on the part of the judiciary kasi that is expressly provided in the Constitution. Diba? That is a clear provision, Section 1, Paragraph 2. Demandable, enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. Period. Diba? Wala namang nagsabi dyan na exempted yung mga impeachment proceedings eh. So, yung point ko lang po talaga dito, wag po sana natin i-confuse yung Filipino people, yung taong bayan, just to push for our political agenda kasi sasabihin ninyo ngayon na judicial overreach or ano daw, bakit daw ganyan unfair. Hindi po yan unfair because nasa Constitution po yan natin. Yan yung trabaho talaga ng Supreme Court. Okay? So, anyway, ngayon punta na po tayo sa Maritesan portion para magsabi po ako ng mga personal opinions ko regarding this po sa mga statements sa ganito ng mga honorable senators and congressmen natin. So ito po, makikita ninyo, I was just told by a legal luminary that in this situation, we can disregard the SC decision. Pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. So alam nyo, masasabi ko lang po dito, unang-una, sino ba itong legal luminary na to? Diba? Because a legal luminary, that means that's probably a lawyer or a judge or anyone who is involved with the judiciary or in the lawyering profession. So kung sasabihin mo, disregard the SC decision, alam mo po ibig sabihin yan? It means he is advising Senator Tito Sotto to commit a criminal act. Okay? And the reason kung bakit ko po sinabing criminal act yan, kasi kung tingnan po ninyo sa civil code natin, Article 8. So anyway, ito po, Republic Act 386, an act ordaining and institute the Civil Code of the Philippines. Article 8, judicial decisions applying or interpreting the laws or the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Okay? So ibig sabihin po niyan, yung mga desisyon ng Supreme Court, they become part of the law of the land. Nagiging batas po yan. So ngayon, itong legal luminary, in-advise si Senator Tito Sotto na i-disregard yung SC decision which forms part of law of the land. Ano po ibig sabihin yan? That is a criminal action, di ba? You are compelling, inciting, or influencing Senator Tito Sotto dito to violate a law of the land, di ba? Because that is already a Supreme Court decision, okay? And yung question na lang dyan kung ano ba yung criminal act, depende na lang po yan kung ano ba yung actual na mangyari dito. Pero more or less that will fall under misfeasance, malfeasance, or nonfeasance po of public officers natin under the revised penal code. So dun pa lang medyo, medyo naano na po ba? Medyo nakakatawa na kasi we keep mentioning these legal luminaries. Again, kung titignan po ninyo yung ina-explain ko nga lang po, these are basic fundamental principles in our Constitution, in our Civil Code, and like what I stated earlier, ito yung tinuturo sa mga law students sa first year pa lang po, Constitutional Law 1. Again, these are fundamental principles lang na pinapa-complicate po nitong mga politico with clear political agenda. Okay? So yan mga kababayan, no? Ito kasi si Senador Tito Sotto nagmamagaling, ano? Ay, nakikinig siya sa binubulong sa kanya eh. Papahamak lang pala siya doon, mga kababayan. At maraming salamat mga kababayan sa pagpa-unlad nyo dito sa ating YouTube channel.
At sa mga aking mga subscriber mga kababayan, maraming salamat sa inyong lahat at saka sa mga viewers ko. Salamat sa pag ano nyo dito sa aking munting YouTube channel, sa pagsubaybay nyo sa aking munting kapirasong bahay mga kababayan. At magandang umaga po sa inyong lahat. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan.